أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصى الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya, magandang madaling araw dyan, lalo na sa Pilipinas. Ang aming mga magulang, mga sisters na kayo ay naghahanda sa kanilang tahanan para sa suhur sa kanilang pamilya. Alhamdulillah, nawa ang biyaya at pagpapala ng Allah ay mapasa inyo. Hindi ko alam kung anong oras ba kayo nag-stop ng pagkain sa Pilipinas, sa Manila o sa Mindanao. Depende anong oras yun, di ko alam actually. Pero ngayon po dito sa Saudi Arabia, ang oras namin ngayon ay alas 10 ng gabi. Katatapos lang po namin magtarawih. Tayo sa mga pamilya natin. So muli tayo po ay nagbabalik para sa pagpapatuloy natin sa ating mga usapin, talakayan patungkol sa Islam. Nang sa gayon ay lalo pang madagdagan ang ating kaalaman at ang ating pananampalataya. So maayong buntag sa inyong tanan diha sa atong mga parente, kaitsunan, mga igagaw diha sa Visayas nga mga Muslim, at alam ko maraming mas nahihirapan sa mga kapatid nating na mga balik Islam karon na nag-Muslim sila pero wala silang kasama sa bahay na nagfa-fasting, maliban na lamang siya mag-isa at dalawa lang sila, at minsan pa ay sila ay kinukutya ng kanilang pamilya. Pero magtiis lamang po tayo dahil ang ating layunin ay ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang gantimpala. So inshallah ay matatamo natin ang gantimpala ng Allah. Magtiis lang po. Wasbir li hukmillah, magtimpi tayo, magtiis sa mga pag-uutos ng Allah sa kanyang mga batas. Dahil inshallah makakamit natin ang kanyang gantimpala. Allahumma amin. So mga kapatid, noong kahapon o kagabi pala ay may nakaligtaan akong idagdag sa kwento patungkol doon sa mga tao na mga hindi may libing sa limot ang kanilang mga pangalan dahil sa nagtataglay sila ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, bago tayo magsimula ngayon, before we will start about our discussion tonight about the qualities of the righteous people, the pious people, because this is our objectives in this month of holy month of Ramadan, so that we can gain and achieve the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will be able to become among those righteous and pious people. Allahumma amin, Allahumma amin. Because this month of Ramadan is a madrasa. This is a training for us, a school for us, enabled for us to be steadfast in our faith and make strong in our faith, and to put into action of our good deeds in whatever Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us in the Holy Quran. So this is about the story of a man who is very young in age. Siya po ay nagbibinata na isang araw, wa kana sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna yukhdimu Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. At siya ay laging nasa propeta sallallahu alaihi wasallam, at gustong-gusto niya na siya ay naglilingkod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. One the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordained him to buy something lil haja, and then nung siya po ay bumili, and then he passed by in a place somewhere in Medina. هذا الرجل هو رجل أنصاري وكان فتى في عمري. He is very young in his age,
And then he passed by in a house where the house that time was opened, you know. Kasi sa Medina during that time, hindi katulad ngayon na may mga pintuan, may mga kortina or whatever. Pero napadaan siya sa isang bahay na kung saan nakabukas ang pinto. So sa hindi niya sinasadya, siya ay natingin at nakatingin siya sa isang palikuran na may naliligo na isang babae. At sa hindi niya inaakala, dahil marupok ang tao at mahina minsan, so natingin siya dahil wala namang masyadong cover yon. Pero pagtingin niya, bigla niyang naalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At naiyak siya at hindi niya naituloy ang anuman ng kanyang pagnanasa. Allahu Akbar. Umalis siya hanggat hindi siya nagpakita sa mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa hadha ar-rajul qissatuhu huwa Tha'laba ibn Abdurrahman. Siya si Tha'laba na anak ni Abdurrahman na taga Madina na laging naglilingkod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Magmula noon, 40 araw hindi siya nagpakita sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. At doon siya nanatili sa mga bundok sa pagitan ng Madina at Makkah. Dahil sa tindi ng hiya niya sa sarili niya, takot niya sa Allah at hindi siya nagpakita sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga pantas, ito yung kung saan Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi rin siya tumanggap ng mga revelasyon mula sa Allah. Kung naalala natin yung wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dahil ilang araw, 60 araw, 40 araw hindi dumating sa kanya ang mga revelasyon mula sa Allah. Kaya dito rin si Jamil at yung asawa ng kanyang tsuhin ay talagang minamatrato si Propeta Muhammad at minamaliit. Magtimpi po kayo, tingnan nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya ay nakatanggap ng mga pangungutya sa mga tao na mismo malapit sa kanya, mga pamilya niya. Tapos sinasabi ng babae si Jamil, ma ra'aytu shaytanaka ya Muhammad, di ko nakita ngayon ang shaytan mo o Muhammad na nagsasanib sa iyo. So ito ho, yung mga tao na talagang hindi nila naintindihan kasi ang Islam. Kaya bagat naman tayo maximum tolerance na ibibigay natin sa mga tao hindi nila naintindihan ng Islam, iniling natin sa Allah na gabayan sila. Ngayon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pagpapaliwanag dito ng mga pantas, ay bumaba daw si Jibril alayhi salatu wasalam. At ayon sa nasabi sa kanya na mayroong isang tao na tinutukoy itong si Abdurrahman bin Tha'laba, Tha'laba ibn Abdurrahman, na siya ay laging nag-aalaala sa Allah at nagtatawbah sa Allah sa kanyang mga kasalanan na anumang nangyari at ginawa niya. Naala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinutusan ito si Tha'laba. At sinabi niya kay Umar ibn al-Khattab at saka si Salman, sabi niya, hanapin niyo si Tha'laba. Hinanap nila si Tha'laba sa buong bayan ng Madina at nila na nakita sa buong Madina hanggat lumabas sila sa outskirt of Madina. Then after that, they found a place where there were people na they asked at tinanong nila na itong si Dafafa, isang tao na tanyag na kilala doon. Kilala nyo ba ang taong ito na siya ba ay nadayo sa inyo? Sabi nila, hindi namin kilala, pero may kilala kami na tuwing gabi lang, bago siya sa aming paningin, tuwing gabi, bumababa at humihiling na, ya Allah, patawad, at laging siyang umiiyak. Nakilala namin na binagsagan namin na rajulun kathiratul buka, laging umiiyak at nagsisisi na makasalanan. So sabi ng propeta, at sabi ni Omar at saka si Salman, yan, dhaka rajul alladhi nahnu nabathu nuridu. Yan ang tao na hinahanap namin. At nung mahanap nila ang taong ito, sinubaybayan nila at sinabi nila, ya Tha'laba, ipinapahanap ka ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Natakot siya, sa hiya niya, sabi niya, wag niyo ako ipaalam sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, naihi ako. Sabi niya, Omar, mabig, ano bang nangyari? Sabi niya, sa kasalanan ko na nagawa ko. Mga kapatid, anong kasalanan? Natingin lang siya sa isang palikuran na naliligo na babae, isang tingin lang ang umalis agad. Ya Allah, kasi katotohanan ng ating mga mata, ang tenga, ang katawan, lahat ng parte ito ay magsasaksi sa araw ng paghukom. Magsasaksi sa araw ng paghukom kung ano ang ginawa ng mga ito.
Yawma yantiqu an haula. Sasabihin, bakit kayo nagsasalita? Yaqulun, antakanallahu alladhi khalaqa kulla shay. Dahil pinahintulutan kami ng Allah na siya ang lumikha ng lahat. Kaya ang bibig mo, sasaraduhan nito, magsasalita ang lahat ng parte ng katawan ano ang ginawa. Magsasaksi ang sarili, laban sa kanyang sarili. Ngayon, to make the story short, ang nangyari, napadala nila kay propeta. Si propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala dahil ayaw niya makita ang propeta dahil sa tindi ng hiya niya. Tapos pagka after ng prayer, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam kay Omar, "Ya Omar, nakita niyo na ba si Tha'laba?" Sabi nila, "O propeta ng Allah, daka Tha'laba." Napuntahan nila si Tha'laba at sinabi ng propeta, niyakap niya. Sabi niya, "Tha'laba, mabika, anong nangyari sa'yo?" Sabi niya, "Ya Rasulullah, hindi ako nakarating sa'yo sa loob ng 40 araw sa tindi ng hiya ko, sa tindi ng pagsisisi ko na hindi ko matanggap ang nangyari." Sabi niya, "Anong kasalanan, Ya Rasulullah? Napakalaking kasalanan na nagawa ko." Alam mong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Gusto ba aturido na mayroon ba akong ituro sa iyo na kataga na salita mula sa Allah na ang kasalanan na yaan ay mapapawala niya?" "Bala ya Rasulullah," sabihin mo, usugo ng Allah, ano ito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar." Oh Allah, I ask you what is good in this world, and I ask you to prevent me from the wrath in the hellfire. I ask you to protect me from the punishment of the hellfire. Subhanallah, itong kataga na ito mga kapatid, Rabbana atina fid dunya hasana. Umihiling tayo sa Allah na, Ya Allah, bigyan kami ng anumang mabuti dito sa mundo. Lahat ng mabuti na mabuti sa iyo, sa pangangatawan mo, sa mga biyaya ng Allah sa iyo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga bagay na mabuti dito sa mundo. At Ya Allah, protektahan kami sa nagliliyab na apoy doon sa imperno na kaparusahan ang mga taong sila ay nagpabaya at nasunod ang kanilang mga sarili. Sabi niya, Ya Rasulullah, mas mabigat ang kasalanan na nagawa ko. Yun lang mga kapatid, yung pagtingin niya sa haram. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Kalamullahu a'dam, mas mabigat ang tindi ng kataga na yan. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano mang klase ng kasalanan na nagawa natin, ipapatawa dito ng Allah, basta magkaroon lang tayo na tunay na dalisay ang ating puso at busilak na nagsisisi sa ating mga kasalanan at napakalugod at mabiyaya ang isang tao na siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan na dumating ang kamatayan sa kanya. Tunghayan ang nangyari dito kay Tha'laba. Nagkasakit siya ng 8 araw. At sinabi ni Umar ibn al-Khattab, Ya Rasulullah, nagkasakit si Tha'laba. Binisita ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Tha'laba. Allahu Akbar. Tignan nyo ang isang leader, ang isang propeta, kung paano siya magtrato sa lahat ng kahit sinong mga tao. Pinuntahan niya si Tha'laba at sinabi niya, Tha'laba, ano bang nangyayari sa iyo? Ya Rasulullah, matindi ang nararamdaman ko. Mahirap ako, nahihirapan ako huminga, Ya Allah, at nahihiya ako sa iyo, Ya Rasulullah. Ya Allah, patawad ako, sabi niya, at Ya Rasulullah, nahihiya ako. Kinuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam at nilagay dito sa kanyang bunbunan at sa kanyang ulo at sabi niya, Ya Rasulullah, nahihiya ako sa iyo sa pagiging kasalanan ko. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasabi na lahat ng kasalanan ay ipapatawad ng Allah hanggang dumating ang kamatayan ni Tha'laba, na kung saan na siya ay sumasaksi na walang Diyos na narapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Ang masaklap dito mga kapatid, noong siya ay ilibing na at ipinag-utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bighaslihi, at nung siya ay ililibing, nahihirapan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglakad, sa kanyang mga paa, sa pag-iingat-ingat niya sa dami ng tao na nakipaglibing kay Tha'laba ibn Abdurrahman. At noong ito ay makipaglibing din si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mga tao, sayabi ni Omar, si Salman, si Uthman, halos lahat sila, Ya Rasulullah, nasisikipan ka, nahirapan ka, at dito sa paglakad-lakad mo, ba't ka pa nakikipaglibing dito? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid,
Bakit hindi ako makikipaglibing? Bakit ito na lang ang nangyayari sa paglalakad ko? Dahil sa dami ng mga anghel, ang kanilang mga pakpak na nandirito na nakikipaglibing pa rin kay Tha'laba ibn Abdurrahman na isang matakutin sa Allah at nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Allahumma amin. Ya Rabb, sana mga kapatid matulad tayo ni Tha'laba. Matulad tayo ng mga tao na bago sila mamatay ay pinatawad ng Allah. Ang hadithong propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi niya na innamal a'malu bi khawatimiha. Ang titignan ng Allah sa ating mga gawain ay ang huling gawain natin. Kung ikaw ay makasalanan pero sa huling araw na nagsisi ka sa Allah, nagtauba ka sa Allah, umiyak ka sa Allah, wallahi kung ikaw ay totoo na dalisay sa pagsisisi mo, pwede kang tanggapin sa paraiso dahil mangingibabaw ang habag ng Allah kaysa doon sa kanyang puot at galit sa mga taong suwail at lumagpas sa guhit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, alhamdulillah, yan po yung kadagdagan na kwento na dapat ko sanang sabihin sa inyo kahapon, pero because of yung oras po natin ay masyadong masyadong konti lang, pero alhamdulillah kahit papano nabigyan natin. Itong kwento na yan makikita natin sa Rawahu Abu Naim fi Huliyatul Awliya fi Ma'rifati Sahabati. Nandito yung number niya 4981 kung sino yung gusto niya i-review, min tariqati Ibnu Al-Jawzi fil Mawdu'at. Although may mga ibang mga pantas nagsabi na ito daw ay daif, pero ang aral mga kapatid ay ang kukunin natin yung aral na mapupulot natin doon sa anumang mga magagandang kwento na minsan ay naikwento sa buhay ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumako po tayo ngayon doon sa mga sifat. I mean, the qualities of a people who possesses or who possess the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba itong mga taong ito? At sana tignan natin ngayon ang sarili natin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, wait yourself or take an account of yourself before you will be accountable of your deeds. Husgahan na natin ang sarili natin. Huwag natin husgahan sino yung mga tao. Tayo sarili natin ngayon. Ito, evaluate natin ang sarili natin. You have to evaluate yourself before the day that you will be evaluated on your deeds. So, ang mga qualities ng mga tao na matakutin sa Allah. At ito sana ang ating gustong marating. Maging mataglay tayo dito sa buwan na ito ay ating makamit. Una, sifatul muttaqin. يتصف المتقون بصفات كثيرة. There are so many kinds of qualities and people who possesses virtues in a pious people. فمن توفرت في هذه الصفات كانت في حقيقة التقوى. You can see and you have seen with them based on their actions and deeds. حيث أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف فيما يأتي بعد هذه الصفات, because it's already given to us, explained to us by the Quran, the words of Allah, and also the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first thing is that you can see a person who possesses God-fearing, arkanil Islam wa arkanil iman. A person who practices Islam, the 5 pillars of Islam, and also who believes in the 6 articles of faith. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِحْسَانَ أَخَصُّ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. What is the meaning of this? If a person who possesses and who practices the 5 pillars of Islam, including also the 6 articles of faith, and then inshallah he will go to the highest form of iman, and this is the so-called al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. As you worship Allah subhanahu wa ta'ala, it seems that you see Allah subhanahu wa ta'ala is looking at you. But the mere fact is that you cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, but only by your
presence of mind, only by your awareness, you are doing good deeds because you know that Allah subhanahu wa ta'ala is aware in watching over you. So this is the point. And then you will reach into al-ihsan. Okay, one of the sifat, one of the signs of qualities of a pious person is that as-sidqu ma'allah wa ma'an nas. Allahu Akbar. The honesty and sincerity of a person towards his qualification, worshiping Allah, and also to other people. In other people, we are not talking here only by the Muslims. You Muslims, you have to behave only with the Muslims. No, but the fact is that the whole humanity, because you believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you believe, and if you are a Muslim, that you believe that Allah subhanahu wa ta'ala is watching over you, and you are honest and sincere of whatever you do to Allah subhanahu wa ta'ala and also towards other people. Al-wafa'u bil-wa'd wal-ahad. And also the one who is fulfilling his promises and covenant towards others. If you made promise, if you made covenant towards others, they trust you, that you were being entrusted of something, so you will fulfill this because you know that one day you will be reckoned of your deeds. And hasbul muslim li akhihi, hubbul muslim li akhihi, the Muslim who loves his brothers as the way he loved himself. Wa itharul khair lahu, and also the good or the concern, and also his concern to others. Allahu Akbar. Ito po yung magiging sifat ng isang mga tao, na ikaw ay maging totoo at ikaw ay tumutupad sa iyong mga panata at sa iyong mga ipinagkatiwala sa iyo, at mahal mo ang iyong mga kapwa sa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ayaw mo mapahamak, di ba? So ayaw mo rin mo siya ipahamak. Ayaw mo na nililibak ka, hindi ba? Ayaw ka rin maglibak sa iba. Dahil dito mo makikita na totoo ka sa sarili mo kung ikaw ay nagtataglay ng pagkatakot sa Diyos. At ito naman talaga ang itinuturo sa atin ngayon sa buwan ng Ramadan. Second is tajannubu adha al-muslimin, meaning you are keeping away to make person into danger. Allahu Akbar. Meaning hindi ikaw ang magkakaroon na magkukontribute na masasama ang mga tao o mapapalagay ang kanilang buhay sa kasamaan, dahil ikaw ay you are the protector of your brother Muslim. Allahu Akbar. Pangalawa, al-adlu al-intizan fil ghadab war rida. Subhanallah. Al-adl, you are just. You are just and right when you are anger and when you are in favor of loving someone. Meaning, nagmamahal ka, nagagalit ka ayon sa tama. Minsan may mga tao na nagagalit dahil sa personal interest, dahil hindi siya napagsilbihan or whatever. Hindi po. Magagalit ka kung ang taong ito ay makasalanan at hindi gumagawa ng kabutihan sa Allah at laging pasaway. Ipakita mo na nagagalit ka, pero dapat hikmah ang ipakita mo sa kanya. So, malugod ka rin sa isang tao dahil sa kanyang ginagawa na mabuti. Ma-appreciate mo yung mga tao, yung mga anak mo, mga kapitbahay mo, kahit sinong tao dyan na gumagawa ng kabutihan. Allahu Akbar, ito po yung turo ng Ramadan. Gumawa tayo ng kabutihan. Isipin nyo, oras na tayo nagbibigayan ng pagkain, nagbibigayan ng mga sadaka, ng mga zakat, at ito ay dapat tuloy-tuloy. Allahu Akbar. Pangalawa po ay, pangatlo is dhumul ghaidh, wal afu anin nas, wal ihsanu ilayhim. This is, anger management. When you are angry or when you are angry, you only get angry for the sake of Allah and not for your own self. And that is how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also by his practice, nagagalit siya at siya ay gumaganti para sa Allah at hindi para sa sarili niya. Wal afu anin nas, isa po sa mga qualities ng isang tao na matakutin sa Allah ay siya ay mapagpatawad sa mga tao. Allahu Akbar. Ito ngayon ang isa sa mga
matindi na hanggang ngayon marami pang mga pamilya, magkakamag-anak na hindi nag-uusap-usap dahil sa ayaw nilang magpatawad. So mga kapatid, kung gusto mo ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay magpapatawad sa tao at ikaw ay gagantimpala ng Allah ng paraiso. Allahu Akbar ya Rabb. Wal ihsanu ilayhim, and you are good towards other people. Pang-apat po ay ang sinasabing at-taubatu wal istighfar was sabr was sabru fil ba'sa wad dharra. Ya Rabb, a Muslim who always possesses and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him. Tauba. Kailangan po natin magtauba. Isipin nyo pagkatapos ng magdasal, nagsasabi tayo ng astaghfirullah. Di ba kakapapray lang natin magsasabi ng astaghfirullah? Tanggapin mo ya Allah ang aming mga dasal. Ya Allah, nagkamali kami. Araw at gabi, bawat segundo. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. All the sons of Adam, day and night, they made mistakes. And the best among those who make mistakes are those who ask forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Muslim na mataging istighfar, hindi lang sa dumating sa iyo yung mga pahirap, kahit anong sitwasyon ka, masaya, malungkot, lagi ka nagsasabi astaghfirullah. Mga kapatid, minsan nasa linya tayo, di ba? Bumibili, lahat, nakasakay ka, o maski nanonood ka ng videos na pinapanood mo pang bata, gusto mo libangin ang sarili mo, then you can say subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, wa atubu ilayh. Ang propeta kaya sallallahu alaihi wasallam, 70 to 100 times na siya ay naghihingi ng tauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa kaya na surroundings natin lahat fitna, sarili natin fitna, ito mismo, itong hawak ko, itong pinapanood nyo, yan, fitna yan, dala-dala natin minsan sa masjid, fitna pa rin yan. So mga kapatid, kailangan natin magtauba. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Magtauba kayo, humingi kayo ng tauba, mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang kayo ay maging mga matagumpay. Panglima po mga kapatid ay ang ta'zimu sya'airillah. You are glorifying Allah's command. Kung ano yung mga ipinag-uutos niya sa'yo, maglugod mo na ginagawa ito. Hindi ka nahihirapan o hindi ka nagdadabog o ito ay kusang loob na ginagawa mo dahil ito, alam mo, ito ay mabuti sa'yo. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. This is the quality of a person who possesses taqwa. What? To enjoy what is right and to forbid what is wrong. Huwag natin gawain ang mga tao na sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pabaya na nakikita nila ang mga haram pero pinapabayaan nila sa kanilang pamilya, kamag-anak o sanlibutan. Dahil kung bakit ka nilikha dito sa mundo is kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dahil tayo, ang ating obligasyon ay para pigilan ang kasamaan at ituro ang mabuti sa mga tao, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos at gumawa ng kabutihan, at anumang mga katiwalaan na ipinagbabawal ng Allah at hindi maganda sa tingin ng mga tao ay pagbawal yon. Pang-anim o pang-pito mga kapatid, al-hirsu an tajannubu bisyubuhat wasyahawat wa jami'u mazaliqus syaitan. So what is the meaning of this? Meaning, you as a Muslim, you who possesses God-fearing, that kailangan mo ay you are protecting yourself to keep away from what is suspicious. Ikaw, hindi ka lagi nag-iisip ng masama sa mga tao. Tumingin siya sa'yo, huwag ka umisip ng masama. Hindi dumating sa'yo, nakapagsalita o hindi ka, sinabi mo, inisnab ka niya, nag-isip ka na ng masama. O nakita mo na may kasama siya, nag-isip ka na ng masama. No, you have to keep away from those syubuhat, yung mga suspicion na yan. At saka yung syahawat, yung kanyang desires. Ang desires natin, binigyan tayo ng Allah para subukan dito, gamitin natin sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi yung pagsunod sa kagustuhan ng sarili dahil ang sarili mapanlinlang, masama ang sarili, ang kanyang mga gawain, ang saloobin nito, kaya dapat natin itong i-fight, diba? Jihadun nafs.
Kailangan natin, alam natin dito sa Ramadan, marami tayong dapat pag-aralan dito na ito ay tinuturo niya sa atin araw-araw, ang pagtitimpi, ang pagsasabar, ang paging mabuti at tumingin at gumawa ng mga kabutihan at laging magzikir at magtaubat sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag mong sundan ang anumang mga turo ni Satanas. Alam po natin yan kung ano yung mga turo ni Satanas, yung pagtatambal, paggawa ng mga masasama at pag-iisip ng masama sa mga tao at lahat ng mga yon. Mga kapatid, subhanallah, ang oras natin napakadali. Hindi ko pa natatapos, yun lang yung sifat. Actually, I want to tell you in addition on this topic is about the fadail at taqwa wa thamaratuhu. I mean, we talk already about the qualities of a pious person, and now I am about to tell you about the virtues of a people who are God-fearing. Pero wala na po tayong oras kasi ang sinabi ko po 30 minutes lang po ang ating pagbabahagi. Meron po akong kunting announcement na ibabago natin ngayon. Dahil sa sana, siyempre gusto ko talaga ito po ay gawin natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo dyan, subhanallah, dyan sa Pilipinas, namimiss ko kayo, aking mga magulang, kamag-anak nandyan, subhanallah, alam ko nandyan po kayo ngayon, nagluluto, kumakain at naghahanda. Pero mga kapatid sa pananampalataya, ngayon, sa request ng mga ibang kapatiran natin at yun din pamilya ko, karapatan nila, actually sila yung unang mas may karapatan. Nagtuturo tayo sa mga tao pero kinakalimutan natin ang pamilya natin, di ba? So masagwa po yun, hindi maganda yun. Pero minsan may mga tao na nagsasabi na nagtuturo ka, akala mo mabuti ka, nagpapakita ka ng gilas pero hindi mo nakikita ang kapatid mo, yung pamangkin mo, yung tita mo o lahat, hindi mo naman sila mai-guide. Mga kapatid, ang Allah uhusgahan tayo sa araw ng paghukom. Huwag natin husgahan ang mga ulama o ang mga tao na sila ay hindi nila nagagabayan ang kahit sino sa kanilang mga pamilya. Bawat tao tayo ay may responsibilidad. Huwag natin tignan ikaw, siya. Bakit hindi mo tignan sarili mo, di po ba? So, ganun pa rin ginagawa natin ang kaya natin, pero kung mayroon mang mga pasaway, nasa Allah na yon. Kasi ang mga propeta nga po, hindi po nila nagabayan ang kanilang mga mahal sa buhay. Si propeta Nuh alayhi salatu wasalam, mismo ang kanyang anak, ang kanyang asawa, si Propeta Lut ang kanyang asawa, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, mismo ang kanyang ama na si Azar, si Propeta Muhammad ang pinaka malapit sa buhay niya na si Abu Talib, na kumbaga kung sinong magmumuslim dapat si Abu Talib kasi yung mga revelasyon naririnig niya, nakikita niya na mahal niya si propeta, isasangla ang buhay niya, wag lang masaktan si propeta sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nagabayan ng Allah. Bakit? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hindi mo magagabayan o Muhammad ang sinong nais mo, ngunit ang Allah ang magbibigay ng gabay sa sino mang naisin niya. Mapalad ka kapatid na ikaw ngayon ay Muslim. Huwag kang sumuko, huwag kang sumurrender. Anumang ang panliliit ng mga pamilya mo, kaibigan mo, kahit sino, mundo lang ito, panandalian lang ito. Importante ang tanging yaman mo ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay kanyang sugo. Bilang panghuli po, ibig ko sabihin, inshallah magkakaroon din ako ng oras sa pamilya ko. Actually, before Ramadan, meron akong programa sa kanila sa home quarantine. So my children also asked me to continue our discussion doon sa mga pwede kong ibahagi sa kanila. So naisip ko every Thursday po inshallah sa Ramadan na ito or maybe after Ramadan hanggang nasa home quarantine pa tayo ay tuturuan ko yung mga anak ko after ng salatul tarawih namin 10 o'clock, same oras din po ngayon 10 o'clock, pero tayo 10 to 10:30, pero yung sa amin po ay gagawin kong 10 hanggang 11 which is 1 hour. So join us. You invite your kids, inshallah. Kaya minsan tayo nag-i-English o nagkakamali man tayo ng grammar or whatever, pero importante na intindihan ninyo dahil alam ko na may mga kabataan ngayon na gustong-gusto nila na minsan hindi nakaintindi ng Tagalog, kaya in English natin. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds and
may He grant us the paradise. Allahumma amin. Ito po talaga ang punto natin. So, ang pinakapunto po natin dito ngayon ay inshallah, join us tomorrow, 10 o'clock. Inshallah, pero every Thursday lang po yun. Para yun sa pamilya ko. Then, sa susunod na naman po ay 10 to 10:30, inshallah, hanggang sa katapusan ng Ramadan. Sana po pahabain pa ng Allah ang ating buhay dito sa mundo sa paggawa ng kabutihan. Maraming salamat sa inyong panunood. Gantimpalaan tayo ng Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi